Nagsimula ang pelikula sa isang mapayapang eksena kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Mary Black ay masayang nakikipaglaro sa kanyang pusa, si Shining, sa kakahuyan. Ang lahat ay tila maayos sa una, ngunit pagkatapos ay lumayo si Shining. Hinabol siya ni Mary, at nakalulungkot, kinitil ng isang mamamatay tao ang kanyang buhay, na nagpapabago sa mundo ng kanyang pamilya magpakailanman. Sa isang tahimik na bisperas ng Pasko sa isang istasyon ng pulisya sa New York, dumating ang mga opisyal na sina Hawkins at Pine na basang-basa sa ulan. Iniinis nila si Gulloy, ang desk officer, na palaging naglilinis sa istasyon. Sa isa pang silid, si Jane Hollows at Toby Sherwood ay abala sa mga papeles na medyo nagiging malapit sa isa't isa. Pumasok sina Hawkins at Pine, tinutokso sila at nagrereklamo tungkol sa mahinang pagtanggap ng telepono dahil sa isang kamakailang bagyo, na hindi nakakatulong sa kanilang abala na trabaho. Sa isa pang silid, nakikinig si Detective Alexander Black sa isang malungkot na voicemail mula sa kanyang asawa, na nagsasabing kailangan niya ng pahinga mula sa kanilang mahirap na relasyon. Magulo ang kanilang relasyon mula nang mamatay ang kanilang anak na si Mary. Malaki ang epekto sa kanya ng pagkawala ni Mary, lalo na dahil isa siyang detective at hindi niya nailigtas ang sarili niyang anak. Ang kabiguan na ito ay bumabagabag sa kanya, na nagpapahirap sa kanyang trabaho at personal na buhay. Maya-maya pa, pumasok sa istasyon ang isang misteryosong lalaki. Pumunta siya kay Gulloy at sinabing gusto niyang umamin sa ginawa niyang pagpatay. Sa takot at pag-aalala, mabilis na tinawag ni Gulloy ang iba pang mga opisyal. Ang koponan ay nagtitipon, at si Detective Black ang namamahala, tinitiyak na ang lalaki ay dadalhin sa isang silid ng interogasyon. Pinagalitan din niya si Gulloy dahil sa mabilis na paghila ng kanyang sandata. Sa sandaling iyon, dumating ang mga emergency responder, na nag-uulat ng isang malaking aksidente sa interstate. Buong magdamag daw ang pag-alis at kailangan nilang isara ang kalapit na off-ramp at ayusin ang trapiko. Nagtataka tungkol sa hindi malinaw na pag-amin ng lalaki, tinanong siya ni Hawkins kung sino ang kanyang pinatay. Sumagot ang lalaki ng nakakalito na mga laro sa isip na nakakainis kay Hawkins. Pagkatapos ay pumasok si Black at kinuha ang pagtatanong, tinanong ang lalaki para sa kanyang pangalan. Ang lalaki ay misteryosong nagsabi na siya ay si Mr. Nobody, kaya naisip ni Black na ito ay isang kalokohan lamang at binabalaan siya tungkol sa legal na problema ng pagsisinungaling. Ngunit ginawa ng lalaki na hindi mapalagay si Black sa pagsasabing patutunayan niya na siya ay nagkasala ng pagpatay sa pagtatapos ng gabi. Nakaramdam ng pag-aalala, sinabi ni Black sa mga opisyal na gawin ang karaniwang pagpoproseso para kay Mr. Nobody, kabilang ang pagkuha ng fingerprint at larawan upang makita kung kilala siya ng pulisya. Habang naghahanda sila, biglang tumayo si Mr. Nobody, napansin ng Pini Black na may nakaukit na siya ang pinakamahusay na tatay sa mundo, at malamig niyang inamin na nakapatay siya ng 6 na tao. Sa mas magaan na eksena, nagkunwaring naghahalikan sina Jane at Toby sa isang silid. Biglang huminto ang kanilang mapaglarong sandali nang makita ni Jane ang makamulto na anino ni Mr. Nobody sa pintuan, na ikinagulat niya at tinapos ang kanilang paglalandian. Bumalik kay Hawkins, isang nakakatakot na sandali ang nangyari habang iniisip niyang nakikita niya ang dugo na nagmumula sa ulo ni Mr. Nobody habang kinukunan siya ng larawan, ngunit kapag tumingin siya muli, wala itong dugo. Lumalago ang misteryo nang sinubukan ni Pine na e-fingerprint siya at nalaman niyang walang fingerprint si Mr. Nobody. Sinabihan niya si Gulloy na ikulong si Mr. Nobody sa selda. Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo, kumikislap ang mga ilaw. Matapos ikulong si Mr. Nobody sa kanyang selda, narinig siya ni Gulloy na sumipol ng nakakatakot na himig at lumingon siya para makitang muli si Mr. Nobody na naglalakad palapit sa kanya, kahit nakakulong na ito. Nang si Gulloy ay nagmamadaling bumalik upang suriin ang selda, nakita niya si Mr. Nobody na nasa selda pa rin, na ginagawang mas kakaiba ang misteryo. Sa opisina ni Black, iniulat ni Pine at Hawkins ang kakaibang balita na si Mr. Nobody ay walang fingerprints, iniisip kung paano ito nangyayari. Ang mga kumikislap na ilaw ay nakadagdag sa kanilang pagkadismaya, at sinabi ni Gulloy na ang lahat ng mga ekstrang ilaw ng istasyon ay sira na. Nagalit, tumingin si Hawkins sa mga mugshot ni Mr. Nobody, na nagpapakita lamang ng kanyang mga damit na nawawala ang kanyang ulo at mga kamay. Nagpasya si Hawkins na harapin si Mr. Nobody, na nagsasabi pa rin na siya ay si Mr. Nobody. Pagkatapos ay nagtanong si Hawkins tungkol sa sipol ni Mr. Nobody, na ang Mozart's Requiem, na tinatawag na Death Mass.
Dahil sa pagkabalisa, mabilis na lumabas ng silid si Hawkins. Kasabay nito, si Black ay may matigas na tawag sa telepono sa kanyang asawa. Ang paggugol ng Pasko na malayo sa kanyang pamilya at ang kanilang magulong relasyon ay nagpapahirap na kumonekta sa kanyang mga anak. Naalala niya si Mary at lalo siyang nagalit. Sinabi niya kay Pine na dalhin si Mr. Nobody para sa higit pang mga tanong, ngunit mukhang nagambala at hindi nakakatulong si Hawkins. Habang papunta sila sa selda, muling kumikislap ang mga ilaw na nagpapahiwatig ng panganib. Kapag naabot nila ang cell number 4, ito ay walang laman. Nahanap nila si Mr. Nobody sa cell 3 sa halip na may dalang mga baraha na nagdaragdag sa misteryo. Samantala, si Hawkins ay naninigarilyo at nag-iisip tungkol sa isang nakaraang kaganapan kung saan pinilit nila na umamin ang isang drifter na inakusahan nila na siyang pumatay kay Mary. Dumating si Pine, at sinabi ni Hawkins na si Mr. Nobody ay kamukha ng drifter na iyon. Pakiramdam niya ay hindi siya mapalagay sa kanilang mga nakaraang aksyon na nag-uugnay sa kakaibang gabing ito. Hindi nag-aalala si Pine at nagmumungkahi na uminom sila pagkatapos ng trabaho upang makapagpahinga. Sa silid ng interogasyon, inilarawan ni Mr. Nobody ang kanyang unang pagpatay, isang babaeng may asul na buhok at nakasuot ng pulang damit. Habang nagsasalita siya, sinusuri ni Hawkins ang mga cell, hindi alam kung ano ang darating. Habang ipinagpapatuloy ni Mr. Nobody ang kanyang kwento, nakita ni Hawkins ang kanyang sarili na nakakulong sa isang madilim na selda, sa pag-aakalang ito ay isang biro ni Gulloy, ngunit isang malabong anino ang lumitaw, na pinahirapan si Hawkins at pinutol ang kanyang dila gamit ang nawawalang gunting. Umalangaw-ngaw sa istasyon ang sigaw ni Hawkins, ngunit huli na ang tulong. Natagpo ang patay si Hawkins, nakatali sa bintana at nakita ang kanyang tato sa likod, gaya ng inilarawan ni Mr. Nobody. Samantala, bumalik si Black sa silid ng interogasyon at nakitang misteryosong naalis ang mga posas ni Mr. Nobody. Mabilis niyang sinigurado muli ang mga ito at nilock ang silid, pagkatapos ay sinabi sa iba ang tungkol sa pagkamatay ni Hawkins. Pinalabas niya sina Pine at Gulloy para tingnan ang lugar. Sa malakas na ulan, may tumama sa ulo ni Gulloy, sa kanilang pagkabigla, ito ay ang patay na pusa ni Mary na si Shining. Sa kabila ng nakakatakot na pagtuklas na ito, iginiit ni Pine na suriin nila ang bubong. Pagbalik nila sa loob, maingat nilang sinabi kay Black ang tungkol sa pusa, iniiwasan ang anumang direktang pagbanggit kay Mary upang iligtas ang kanyang damdamin. Ngunit ang kakaibang paghahanap ay nagpaalala sa kanila. Ibinunyag ni Pine na hindi mapalagay si Hawkins dahil si Mr. Nobody ay kamukha ng drifter na pinilit nilang gumawa ng maling pag-amin. Nag-trigger ito ng isang flashback ng kanilang brutal na interogasyon kung saan muntik nilang mapatay ang drifter, dahil sa desperasyon at sapilitang utos ni Black na makakuha ng pag-amin sa anumang paraan. Tinapos na ni Black ang pagpapahirap sa pamamagitan ng pagsaksak sa lalaki gamit ang pin na ibinigay sa kanya ni Mary. Malinaw ang kanilang maling paggamit ng kapangyarihan, isang malagim na alaala na nais nilang kalimutan. Habang naaalala nila ang kanilang mga aksyon, humingi ng tawad si Black ng may panghihinayang. Sinisikap ni Toby na bigyang katwiran ang kanilang mga nakaraang aksyon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na maaaring buhay pa si Mary noon, ngunit galit na isiniwalat ni Gulloy ang katotohanan, si Mary ay patay na, pinatay ng ibang tao na kalaunan ay binaril ng pulisya ng estado. Ang drifter na kanilang pinahirapan ay inosente. Nag-aalab ang galit habang hinarap ni Gulloy si Toby, bumunot pa ito ng baril. Pumagit na si Black na sinasabing lahat sila ang may kasalanan sa gabing iyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Gulloy na ang drifter ay nakomod dahil sa kanilang ginawa, isang kasalanan na kanilang nagawa dahil sa maling kwento ni Black tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Sa panahong ito, naririnig nila ang malakas na yabag mula sa bubong. Ipinadala ni Black sina Pine at Gulloy upang suriin ang ingay habang nananatili ang magkasintahan upang bantayan si Mr. Nobody. Sa bubong, naghiwalay sina Pine at Gulloy na nagbigay ng pagkakataong kumilos ang misteryosong presensya. Habang pinag-uusapan ni Mr. Nobody ang tungkol sa kanyang pangalawang biktima, isang duwag na pinarusahan dahil sa walang ginawa, biglang nalagyan ng lubod ang leeg ni Gulloy, sinisingil siya sa kanyang nakaraang hindi pagkilos sa panahon ng pagpapahirap sa drifter. Sa isang masakit na alaala, si Gulloy ay nakikita bilang isang tahimik na tagamasid, nakakaramdam ng pagkakasala ngunit natatakot na kumilos. Pagbalik ni Pine, wala siyang nakitang palatandaan ni Gulloy.
Sa pagharap ni Guloy sa kanyang mga huling sandali, ang lubad ay nagpapaalala sa kanya noong minsan niyang itinaas ang inosenteng drifter, na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ganoon na lang, naabot ni Guloy ang kanyang wakas. Dahil sa nakakatakot na pangyayaring ito, pinaghihinalaan nila ang pagkakasangkot ni Mr. Nobody sa mga kakaibang pangyayari, kahit na nakakulong siya. Mabilis nilang inilipat siya sa isa pang selda, ngunit bigla niyang sinabi ang mga kalapastanganan na tila konektado sa mga trahedya sa istasyon. Ginagamit ni Black ang oras na ito para tanungin si Mr. Nobody tungkol kay Mary, na pinatay noong nakaraang taon ng isang misteryosong tao. Naaalala niya ang drifter na nahuli nila sa magkatulad na mga pangyayari, isang lalaki na wala ring fingerprints ngunit walang malinaw na sagot si Mr. Nobody. Dahil dito, gusto ni Pine na suriin ang kalagayan ng drifter, sa pag-aakalang maaaring bahagi siya sa pananakot sa kanila. Sa Crestdale Care Center, nalaman ni Pine na ang drifter ay namatay sa eksaktong 8:15 PM ng gabing iyon, kasabay ng pagpasok ni Mr. Nobody sa istasyon. Ang balitang ito ay nabigla ang mga pulis. Dahil hindi gumagana ang kanilang mga telepono, hindi sila makatawag ng tulong. Nagpasya si Black na kailangan nilang lumabas at humingi ng tulong sa kanilang sarili. Nahati sila sa mga pangkat. Ang magkasintahan ay sumulong sa matinding bagyo upang hanapin ang mga stormtrooper, na natuklasan ang kanilang sasakyan na nakaparada malapit sa kagubatan. Bumalik sa istasyon, bumalik sina Pine at Black kay Mr. Nobody, na nagpatuloy sa kanyang nakakatakot na pag-amin. Nagpahiwatig siya sa isa pang posibleng biktima, kaya agad na sinabi ni Black kay Pine na makipag-ugnayan sa magkasintahan sa pamamagitan ng radyo. Samantala, sina Jane at Toby, na tumitingin sa sasakyan ng trooper, ay nakarinig ng nakakatakot na mga transmisyon sa radyo tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ni Mary. Ito ay isang balita sa nakaraang taon na muli nilang narinig. Si Toby, na pumasok sa kakahuyan, ay hindi namamalayang nakapasok sa isang nakamamatay na bitag. Sa isang nakakatakot na twist, habang inilalarawan ni Mr. Nobody ang kapalaran ng kanyang susunod na biktima, naranasan ito ni Toby sa totoong buhay. Kinaladkad sa kagubatan, siya ay malagim na hinamped sa tiyan gamit ang isang pala, ang parehong tool na ginamit niya laban sa drifter. Dahil sa pinsala, namatay siyang mag-isa. Si Jane, pabalik sa kotse, ay natagpuan ang brutal na katawan ni Toby, na tinapos ang kanilang misyon sa pinakamalungkot na paraan. Sa takot, nagmamadali siyang bumalik sa istasyon. Dahil sa takot, nawalan ng kontrol si Jane sa kotse at nabangga. Nagmamadali siyang lumapit kina Pine at Black na sinasabi sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Toby. Pagkatapos ay napagtanto ni Black na ang mga pag-amin ni Mr. Nobody ay hindi lamang mga kwento, ito ay nagiging tunay, at nakamamatay na mga pangyayari. Naaalala niya kung paano ihiwalay ng mga hitman ang kanilang sarili pagkatapos ng kanilang trabaho, na natatakot sa espiritu ng mga pinatay nila. Sa tingin nila ay bumalik si Drifter bilang Mr. Nobody para makaganti. Habang nakikitungo sila sa takot, sinisi nila si Black dahil sa ginawa niyang marahas na interogasyon sa Drifter. Ipinagtanggol ni Black ang kanyang sarili na nagsasabing desperado siyang iligtas ang kanyang anak na babae. Nagpasya silang tumakas sa kotse ni Jane, ngunit ang mapaghiganti na espiritu ay nagdulot ng nakakatakot na pangyayari. Si Mr. Nobody ay nagsisimula na namang magsalita habang si Jane ay natrap sa loob ng kotse at nahihirapan siyang huminga. Hindi masisira ang mga bintana sa kabila ng pagsisikap ni Pine at Black. Habang siya ay nasa loob, isang pagbabalik tanaw ang nagpapakita ng kanyang pag-iwas sa drifter, na sumasalamin sa kanyang kapalaran. Matapos ang malagim na pagkamatay, si Pine, nagalit at desperado, ay hinarap si Mr. Nobody. Ang engkwentro ay naging nakamamatay habang si Mr. Nobody ay umaatake sa kanya sa selda, na sinasalamin ang kalupitan na ginawa nila sa drifter. Sa isang malagim na gawa ng paghihiganti, tinanggal ni Mr. Nobody ang mga mata ni Pine. Pagdating ni Black, hindi na niya makilala ang mukha ni Pine. Sa sobrang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang koponan, si Black ay naiwang wasak. Ang mga kakilakilabot sa gabi ay nag-iiwan kay Black na nalilito, gumagala sa mga lansangan na pinagmumultuhan ng mga pangitain ni Mr. Nobody. Sa kabila ng pagsisikap na takasan ang bangungot, hinihila siya pabalik sa istasyon. Doon, binati siya ni Mr. Nobody na nagsasabi, lahat ng mga kalsada ay humahantong dito ngayong gabi, ibig sabihin kung saan nagsimula ang kanilang madilim na kasaysayan ay doon din ito magwawakas.
Habang sinisimulan ni Mr. Nobody ang isa pang pag-amin, nagsalita si Black na nagsasabi sa kanyang pagkakasala sa isang inosenteng tao. Ngunit pagkatapos sa isang nakakagulat na twist, ipinahayag ni Black na ang lalaki ay hindi inosente, siya ang pumatay kay Mary at isang mamamatay tao. Noon pa man ay inisip ni Black na siya ay inosente, isang hindi pagkakaunawaan na nagbunsod sa pagnanais ng lalaki na maghihiganti pagkatapos ng isang taon na nakoma, at puno ng mapaghiganti na mga panaginip na naging totoo. Ngayon, si Mr. Nobody ay handang umamin muli, kasama si Black bilang kanyang huling biktima. Habang naghahanda si Mr. Nobody na patayin si Black, mabilis na ginagamit ni Black ang kanyang pin para saksakin ang kanyang mga tainga, na pinipigilan siyang marinig ang sarili niyang pag-amin. Nagtago si Black sa ilalim ng mesa ng kanyang opisina at nakita ang isang pangitain ni Mary, na nag-aalok ng tulong. Sinabi niya sa kanya ang sikreto upang talunin si Mr. Nobody, na sasabihin lamang ang kanyang tunay na pangalan, na kinasusuklaman niya. Sa kaalamang ito at sa patnubay ni Mary, hinarap ni Black ang umaatake, na sinasabi ang kanyang pangalan bilang si Stanley Harperton. Nagulat at nanghinin nang marinig ang kanyang sariling pangalan, si Stanley ay nagambala, na nagpapahintulot kay Black na barilin siya. Ang pisikal na anyo ni Stanley ay sugatan at naglaho. Ang pelikula ay nagtatapos sa pagkakaroon ng isang maikling emosyonal na muling pagkikita ni Black kay Mary, sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan na nararapat sa kanilang dalawa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.